So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ngayon po, medyo mainit po na pinag-uusapan itong ginagawang katarantaduhan ni Kiss Escudero na dinidelayed yung impeachment proceedings ni Sara Duterte para manatili siya bilang Senate President. Pero mga kababayan, meron po tayong nakakaligtaan. Okay? Kasi po, tandaan po natin na we are talking about 600 million of confidential funds ang ninakaw di umano ni Sara. So, may mga ebidensya na po talaga. Actually, kumpleto na po ng ebidensya. So, ang malaking tanong natin dito, may impeachment trial na nga tayo, pero bakit walang nagsasampan ng kaso kay Sara Duterte sa korte? So, ngayon, anong ginagawa ng ombudsman? So, dahil po sa ginagawa ng ombudsman na walang ginagawa, kasi trabaho nila yan eh. Tandaan natin 50 million po na ninakaw sa gobyerno ng isang public servant, elected official, plunder case na po yun. So mayroon na pong kaso si Sara Duterte ng grave threat sa DOJ, pero wala pa rin siyang kaso ng plunder or graft sa ombudsman. So mas lalong lumalaki po yung yung ebidensya natin dito na si Samuel Martires talaga tuta talaga ng mga Duterte hanggang ngayon. Mas inuuna pa ni Samuel Martires na pag-usapan yung pagpapa-aresto kay Digong kaysa kasuhan si Sara Duterte ng plunder. And by the way, mga kababayan ng good news natin dito, wala kung good news ito pero sa August po, sibak na po si Martires bilang ombudsman. So, August 5 po yan. So, abangan natin So, dapat po, pag napalitan na po si Martires, dapat po, ang unang gawin niya, kasuhan si Sara. Okay? So, ngayon ito, makita nyo to, no? Nakita ko to sa Daily Tribune. So, ito a route out, okay? Can you resign from accountability? Facing the impending Senate impeachment trial, Vice President Sara Duterte had dismissed calls to resign, insisting it's too early to consider. Di ba? While past officials stepped down before conviction, Duterte's posture is widely seen as consistent with 2028 ambition appears undeterred. So ngayon, ang sabi pala ni Sara Duterte, it's too early to consider. Nung tinanong pala si Sara, kung kayo ba ay magre-resign na lang. Di ba? Ang sabi ni Sara, it's too early to consider. So ibig sabihin nun, pag alam niya ng alanganin na matatalo na siya sa impeachment, magre-resign po siya. So ngayon, paano na yung accountability? So ngayon po, dito po papasok yung ombudsman. Dapat ginawa na ng ombudsman yung trabaho niya nung may mga ebidensya na po na pagnanakaw si Sara Duterte. Walang kwenta talaga itong si Martires, no? Legal experts disagree on the consequences of resignation. Some argue it voids disqualification. Others believe the Senate can proceed to ensure the accountability and bar future office. Di ba? So, ngayon, mga kababayan, tingnan nyo to. Yan. What if resignation is the strategy? Di ba? Alam nyo, hindi po kasi pwedeng malabo na mangyari po ito. Na ngayon, sinasabi ni Sara na, hindi, lalaban ako sa impeachment. Hindi. Pero contradicting yun kasi meron siyang petition sa Supreme Court na ipatigil yung impeachment, di ba? Pero by the way, paano pag ito talaga strategy ni Sara? Lalaban sa impeachment, pag malabo na, magre-resign na lang. Di ba? Parang nangyari kay Erap, di ba? Ganun. Hindi siya napa-impeach nun eh. So ngayon, di ba? Ang tanong ngayon natin dito, paano pag nag-resign si Sara? Wala siyang kaso sa graft. Kasi ito, gusto ko pakita to sa inyo, no May 9, 2025, DOJ assures due process in case versus Sara Duterte. So, nung lang pala to, nung May 9 pala ito, no? So, ano ba yung kaso? Vice President Sara Duterte faces the media after preliminary investigation. So, gumugulong na po yung kaso ni Sara sa DOJ, Investigation hearing into her case of the Department of Justice. Duterte filed her counter affidavit in the complaint filed over her remark that she tapped an assassin to kill President Ferdinand Marcos Jr. And others if she were killed first. Yan. So, yung kaso pong kinaharap ni Sara Duterte po, mga kababayan, yung grave threat lang.
So walang, 'di ba? Walang plunder, walang graft. Kasi po ang magpa-file po niyan mga kababayan, hindi po DOJ. Ombudsman dapat. So ang tanong natin dito, paano magpa-file ang ombudsman ng kaso kay Sara? Ang nag-appoint nga po kay Martires, si Digong. Ayan o. Ayan o. Si Martires, si Digong, nangako. Photobomber na naman si Bongo. So, di ba, nakuha niyo yung point natin mga kababayan. Okay. Actually, ito po yung pangat po sa sistema natin. Di ba po, yung ina-appoint po para po magkaroon ng check and balance sa gobyerno, appointee ng presidente. Tapos, itong ombudsman mga kababayan, hindi siya pwedeng tanggalin kaagad. Kasi po, ito po ay isang impeachable government officials. So, kailangan matapos ni Martires yung term niya para sipain po siya bilang ombudsman or magkaroon po siya ng impeachment complaint or trial. Di ba? So, ngayon, kailan ba matapos yung termino nga po ni Martires? Kailan ba? So, tandaan natin to. Yan, ito. So, matatapos yung ni Martires, yung term niya. So, na-appoint siya ni Digong noong August 6, 2018 hanggang August 6, no? August 6, 2025. So, May, June, July, may 2 buwan pa tayo. So, tingnan niyo to kasi ito sinasabi ko eh. Ito nga po yung article of impeachment nga po ni Sara. So, conspiracy to assassinate President Ferdinand Marcos Jr. May kaso siya dito. No, sa korte. Pero itong misuse and malversation of 612.5 million in confidential fund, wala po siyang kaso sa korte nito sa ngayon. Wala. Bribery, unexplained wealth, so wala pa namang kaso yan. Di ba? So, nakakasar lang, no? Alam niyo mga kababayan, no? Si Martires din po kasi, no? Malabang alam niyo na to, eh. Si Martires po talaga, tuta talaga ni Digong to. Paano ko nasabi? Kasi po mga kababayan, no? Nung hinihingi po yung salin ni Digong ng taong bayan doon, especially nga po ng mga kritiko niya, so ang ginawa nga po ni Martires, naglabas ka agad ng ng Circular Order number 1. Unang-unang Circular Order po ng Ombudsman sa pamumuno nga po ni Martires, ang una niyang nilabas, hindi pwede maglabas ng salin si Duterte nang walang pahintulot ng ombudsman. Gago lang, di ba? Tingnan niyo na. So ngayon, actually, merong overlapping po doon, no, na batas. So meron po ditong Republic Act 6713 na dapat ipakita dapat at maging transparent dapat ang mga government officials sa kanilang salin. Yun nga lang, binangga po ito ni Martires. Actually, nagtataka lang ako, no, bakit walang congressman or walang senador ang bumangga doon. No, na sabihin kay Martires na, uy, bawal yung ginagawa mo. Bawal yung circular order mo na yan. So, understandable natin mga kababayan. Kasi po, papabor po ito sa mga politiko natin. Kasi po, pati po sila, sakop po ng mandato po na yan or ng circular order po na yan na dapat merong pahintulot ang ombudsman para maglabas ng salin ng isang politician or isang elected official. Di ba? Ang galing lang, di ba? Nagagawa tayong tanga, ang galing na. So ngayon, tingnan nyo to, no? So alam nyo ano pinaka-nakakainis dito sa ginawa nga po ni Martires na malapit na pong masibak. Okay. So sabi dito, Ombudsman to probe officials over Duterte arrest. Ito, May 7 lang ito. Ito yung mukha ni Digong, Okay, So sabi dito, ano ba yan? The Office of the Ombudsman has launched an investigation on 5 top officials of the Marcos administration over allegations of irregularity in the arrest and turnover of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court in The Hague. In 2 separate orders issued yesterday, the Ombudsman ordered Justice Secretary Rimulya, DILG Secretary John Vic Rimulya, tapos si Marbil, tsaka si Torre, no?
and the Philippine Special Envoy to Transitional Crime Ambassador Marcos Lacanilao to submit within 10 days the receipt of the order, the respective counter affidavits together with the affidavits of the witness and other supporting documents. Alam niyo mga kababayan, napaka-bullshit ng ginawa nito ni Martires. Meron siyang panahon para imbestigahan yung pagpaparesto kay Digong, pero pag-file po ng kaso kay Sara Duterte, wala silang oras doon. Di ba? Parang gago lang, abnormal ata tong si Martires, no? And by the way, mga kababayan, no, ang nakakatawa pa dito, meron din po kasing circular order din po yung ombudsman na bago mag-conduct ng isang affidavit, di ba, ang isang nasasakdal, no, dapat kumpleto na po yung investigasyon ng ombudsman mismo. So mag-iimbestiga muna ang ombudsman bago makapag-conduct ng affidavit yung mga nasasakdal. So hindi na po dumaan doon. Ang ginawa ng ombudsman, sige, mag-affidavit kaagad kayo. So, di ba, ewan ko lang, pero by the way, diyan natin makikita no, na sobrang bias po talaga ni Samuel Martires. Di ba? So, ewan ko lang no, kung ano bang klaseng sistema meron po ang Pilipinas, no, na nakakakontsabahan. And by the way, ang malaking tanong ko dito, si Duterte po mga kababayan, hindi naman siya ganun kagaling na presidente. Magaling lang po siya sa propaganda, magaling lang po siya magsalita, at charismatikong tao. Di ba? So ngayon nakakulong na, di ba? Pero hindi ko talaga makuha yung ano no? Kung anong klaseng mahika meron tong si Digong no? Kung bakit may mga taong katulad nga po nila na sumusuporta po sa mali. Diba? So, natin, di ba? So yun, no? So kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa content ngayon natin, no? Regarding nga po dito, sa hindi nga po pag-file nga po ng kaso ng ombudsman kay Sara Duterte. So kayo ba, agree ba kayo dito na si Samuel Martires nagiging tuta lang po talaga ni Digong? At sa tingin nyo, sino ba pwedeng pumalit kay Martires? Kasi matatapos yung term niya, di ba? August 5. So 2 buwan na lang. So sana ang pumalit kay Martires yung matino. Di ba? Yung maayos. Pero even though mga kababayan, no, kahit nga po na, for example, napalitan na nga si Martires at may isang pa nga po yung kaso kay Sara, 2028 hindi pa rin po yung tapos. Mabagal po talaga yung justice system po natin. O, di ba? So yun lang po. No? So kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito kay Samuel Martires? So pa-comment na po. So babad, pinabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.